The Philippines Trending News. Hindi po kasi magiging mabuti, Mr. Secretary, na sa harap po ng napakaraming administrative na paglabag ng mga HCIs o mga health care centers, ay papalitan nyo lamang basta nawawala po yung inyong quasi-judicial power na nasa Republic Act 7875. Kaya po humaba itong pagtatalong ito, Mr. Secretary, at napapunta pa nga po doon sa pagkakakontempt ng inyong isang abogado rito dahil pinipilit niya na kahit po pala pinagtibay na ng inyong arbitration board at pinagtibay na rin ng inyong PhilHealth board at kayo naman ay sinuportahan ng Solicitor General, ipinipilit po niya sa kanyang pangangatwiran na pwede pa rin yung palitan dahil ang PhilHealth po ay merong quasi-judicial body. Kaya po siya napilitang i-contempt namin sapagkat kung ano-ano po yung pinagsasasabi niya eh. Kahit basahin po ninyo yung Republic Act 7875, yung quasi-judicial power ninyo, hindi po saklaw. Napapalitan ninyo mismo ang sarili ninyong desisyon, lalong-lalo na kung ito'y pinagtibay na ng korte. Ngayon, nung tinanong po siya, kung titindigan pa niya yung sinasabi niya, malupit po ang kanyang sagot. I stand by my opinion. Kasi po gumawa siya ng opinion eh. Gumawa siyang legal opinion, Mr. Secretary, 1 year after the promulgation of PhilHealth Board Resolution 2017. Ang pinag-uusapan po natin ay PhilHealth Board Resolution number 2334 series of 2017. Pagkatapos noon, gumawa nga po kayo ng IRR June 19, 2018. Ito siguro ang dahilan kung bakit gumawa ng legal opinion ng isang inyong abogado na nagngangalang Attorney Pocalian at kayo po pala ay merong power. Ito po yung salita niya. It is covered by the minutes. Because of the quasi-judicial power of PhilHealth, kayo po pala ay po pwedeng palitan ang inyong desisyon kahit na ito'y pinagtibay na ng korte. Napakalaki po ng implication noon. At yan daw po namang opinion niya, ipinagtibay pa po ng opinion ng Office of the Government Corporate Counsel. Eh kung ganito po yung mga abogado ninyo, Mr. Secretary, palagay ko mawawala kayo sa hulog. Kanya po pala, napakarami ninyong pagdidesisyon na hindi po tumatama. Ang totoo po niyan, ewan ko kung totoo lang, nandito siguro yung mga iba. Bago po ma-appoint yung bagong PhilHealth President, yung natitirang ex-com po ninyo, imbestigahan po ninyo, Mr. Secretary, mukhang nag-uusap-usap sila and the ex-com was presided by Mr. yung COO? Arnel De Jesus. Arnel De Jesus, na ngayon ay hindi makapunta rito sapagkat napakarami raw niyang dinaramdam. Pero he presided an ex-com meeting installing Attorney Pocalian as the OIC, Senior Vice President for Legal. Di ko po malaman kung totoo yan. Sa makatwid, bago pa po ipaalam sa bagong presidente and CEO ng PhilHealth, meron na silang naipundar na OIC na pamalit yata doon sa isang nag-resign. At meron din pong pinalit na OIC na magsasubstitute sa sumandali doon kay Mr. Mas, SVP ng MSS yata. Alam po ba ninyo ito, Mr. Secretary, na nangyayari sa sarili ninyong bakuran? Baka hindi po ninyo alam ito eh. Salamat po. Yung pong pagtatalaga nito mga OIC, ang layunin lang po, ang aking pagkakaintindi, ay para hindi po matigil ang day-to-day operations kasi maapektuhan po ang delivery of services
So sa madalit salita, in the exigency of service, ang atin pong COO ay nagkaroon po ng recommendation subject to board approval kung sino po yung mga OIC. Pero yan naman po ay pwede rin baguhin yan kapag mas malinaw na meron mga ibang tao pa na mas may kakayahan para po maipwesto at gawin yung pinakamahusay at talagang yung exigency of service or yung pong hindi maputol ang serbisyo, Mr. Chairman. Mr. Your Secretary, kayo na rin po nagsabi, para sa exigency ng service, dapat ipalit yung pinakamahusay. Pinakulong nga po namin yan dahil na contempt eh. Ano po ba, parang nililibak po ba yung House of Representatives at siyang nilagay ulit dyan na OIC? Wala na po bang mas pulpul kaysa dyan, Mr. Secretary? Hindi na nga po namin maintindihan yung kanyang legal opinion eh. Isip-isipin po ninyo, ang sinasabi niya, even the finality of judgment, the immutability of judgment can be changed. Sinabi po niya yung kadahilanan. Isa po, clerical error. Ang isa po, non-protunct. Yung minsan naman po ay invalid, void ang judgment. Yung iba po naman ay buhay at kamatayan ang pinag-uusapan. Yung isa ay technicality. Alin man dito po ay hindi magagamit kung ang pag-uusapan po yung kaso ng perpetual succor sapagkat itong mga bagay na ito ay clerical errors lang. Tinanong namin siya kung clerical errors ito, kung void ang judgment ng arbitration ninyo. Hindi. Kung merong technicality, kung merong negligence, wala po. O bakit mo pipilitin ngayong palitan? Ang tanong po namin, hindi naman pala nyo sususpendihin ng perpetual succor, bakit nagrigudon pa kayo at umabot pa kayo sa Court of Appeals, doon din pala ang tuloy. Hindi po bang kasabihan natin, pagkahaba-haba man ang prosesyon, Secretary, sa simbahan din pala ang tuloy. So, nakikita po namin dito yung kawalan ng mekanismo. The rules broke down, Mr. Secretary. Pag ang pag-uusapan po ay paggasta, napakabilis po. Pero pagka ang pag-uusapan, accounting, reimbursement, pagsinop, yun po yung wala. Meron pa nga po kung nakopya ng chat ng mga abogado ninyo eh. Kung aaminin lamang nila, alam po ba ang sabi niyo doon sa chat? Nag-chat-chat si Atty. Del Rosario, merong Atty. Bandurio, merong isa pang, basta tatlo sila, Mr. Secretary. Hindi lang daw kami pwedeng idemanda, pero mali daw yung basihan ni Congressman Barsaga. Hindi naman daw pinalitan hindi naman daw ni-reverse ang Court of Appeals. Mr. Secretary, hindi natin pinag-uusapan ng reversal. Ang pinag-uusapan natin, yung pagpapalit ninyo ng desisyon sa kabila ng napatunayan na nga na ito'y nakagawa ng pagkakasala, bakit pa ninyo in-uphold at bakit pa ninyo pinayagang pumunta sa Court of Appeals? Di dapat sinuspindi nyo na lang. Total, suspension eh. Ang ginawa ninyo, pinalitan ninyo yung suspension. Yun po yung issue. Kaya ang sinasabi ni Atty. Pucallan at ang inyong magagaling na mga abogado, pwedeng palitan. Doon po sumasabit ang mga regulation, Mr. Secretary. Yung po pwede. Yung case-to-case basis. Doon papasok yung discretion. Doon papasok ang corruption, Mr. Secretary. Kaya hindi po malinaw, hindi po istrikto ang pagpapatupad. Yun lamang po ang aming observation, Mr. Secretary. Akin na sinabi kanina, i-review natin ito at magsusumiti kami ng anuman mga hakbang para po ito ay maging malinaw for the sole objective of ensuring yung tinatawag po natin fiscal prudence and yung pong yung magandang sinabi niyo po kanina
cost containment, etc. ay pag-aralan din. At makakaasa po kayo, Mr. Chairman, na ito pong resolution na ito ay lilipasuhin natin at titignan kung ano pa ang pwedeng gawin para mas maisaayos. Ngunit gusto ko lang pong ibalik doon sa pagtatalaga ng OC, Your Honor, Mr. Chairman, ito naman po ay hindi nangangahulugan na hindi sila pwedeng palitan pa. In fact, yung board agreed to institute parang interim lang po ito and even ask for their curriculum vitae na gusto pong kutuhin ng board members ang kanila pong mga kwalifikasyon at kanila pong mga background and kung ito naman ho without prejudice to the appointment of a new set of interim officers. So we will take note of your very good recommendation, Your Honor, Mr. Chairman. Mr. Secretary, isa na lamang po. Meron po kayong PhilHealth Selection Board. Tama po? Mr. Chair, kasi meron silang PhilHealth Selection Board. Si Mr. Mas, ang sinasabi niya, merong isang dokumento na Honorable Marcoleta, pinagbasihan. I think we have Secretary Duque. Secretary Duque, Secretary Duque, meron po kayong PhilHealth Selection Board, PhilHealth di po Selection ba? Board, Your Honor. Meron po? Meron po, Your Honor. Opo, kasi nung isang pagdinig namin, hinahanapan namin ng proseso. Kung hindi ako nagkakamali, si Kong Boying Rimulya ang nagtanong sa isang bisita namin dito kung paano ang batayan ng pagkaka-appoint ni Atty. Del Rosario. Ang sabi po nung sumagot, parang si Mr. Mas, meron yatang pinanggalingan na dokumento na kung ano. Pero hindi po niya inamin na meron kayong selection board na ang chairman doon ay si Dr. Roy, meron pang isa, at saka siya, tatlo lamang sila. Si Mr. Mas yata, o si Mr. Mangawang, o nakalimutan ko na, kaklase ni Atty. Del Rosario. Ha? Hindi, Si Attorney Mas, kaklase mo ba siya kaeskwela mo? hindi, Your Honor. 1 year older siya sa akin. Kaya nga. Pero hindi mo ikinaila mo sa amin, isa ka na miyembro ng selection board. Itinago mo yun sa amin. Di ba? Per Civil Service Rules, so, Your Honor, kasama ako sa Personal Selection Kaya nga, Board. pero itinago mo. Ang sinasabi mo, you kept on referring to a document. Parang meron kayong pinagbasihan na document. But you failed to divulge with us na ikaw kasama ka sa selection board. Palaging ganun patago-tago kayo Sa mga tweet, kaklase mo siya, kaya ninyong i-manipulate ang qualifications. Kagaya ng napatunayan na namin dito. You were responsible in asking for the lowering of the qualifications nung pa-amend mo isang regulasyon sa civil service. Ikaw na naman yon. So kung sino yung gusto ninyong mapwesto, yung nailalagay ninyo sapagkat isa ka sa selection board. Sir, request ho yun ng President and CEO ng PhilHealth. Hindi ho namin yun request. So you were acting on the basis of request, not on the basis of competence? Si General Morales ho nag-request noon sa Civil Service Commission. So hindi ho ako ang nag-request. Anong hindi ka nag-advise? Ano, sir? Pardon, please. Bigla na lang the request ni President Morales without sir, your advice? Yung adjustment, sir, doon sa Executive Vice President position, nakasite talaga doon yung letter niya na siya ay nagre-request dahil nga UHC, bibigyan niya Who advised him? Who advised President Morales? Sir, nag-request siya. So, i-adjust daw yung qualification standards. So, siya yung mismo yung nagsabi. With your advice, di ba? With your advice. Sir, President Morales so doesn't know what to do insofar as the mechanism is concerned. Your Honor, at tinignan ho ng HR office namin yung rules ng civil Attorney service. So allowed naman daw kung depende kung i-request ng head of agency at saka kung i-grant ng Are you civil saying service that you commission. did not advise President Morales on what measures to take? Sir, HR ho namin ang nag-advise sa kanya. So tinignan ho namin yung Hindi civil ba service under rules. mo ang HR? Under ko ho, sir, yung HR. O yan ang problema mo Kaya nga, alam mo, Pero desisyon niya ho talaga yun, sir.
Alam ko desisyon niya, pero ikaw ang nag-advise. Okay, ganito po ang gawin natin, sir. We can ask and request CSC to amend this because para mapababa natin ang qualification. So, it will no longer require this. Hindi na magre-require ng masters. Ganun eh. So, saan tayo papunta, di ba? Clarification lang. Okay, just a minute. Honorable Marcoleta? Watching the Philippines Trending News.